Maganda na tanongin natin ang ating sarili ng tanong na kailan natin iniwan ang Diyos? Kailan natin huling tinalikuran ng Diyos? Kailan tayo huling nagtampo sa Diyos? Umamin man tayo sa hindi, mga kapatid, may mga karanasan tayo ng pagtatampo, pagtalikod, pag-alis sa Diyos. Dahil sa mga problema, dahil sa mga karanasan natin sa buhay, lalo na kapag kami biglang nagkasakit, namatay, tumatalikod tayo, nagtatampo tayo sa Diyos, iniiwanan natin siya. Amen? Mga kapatid, ito ang tanong ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad sa 12. Kayo ba, iiwan niyo rin ako? Do you also want to leave? Sabi ni Peter, Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. You are the Holy One of God. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ikaw ang banal ng Diyos. Bakit ka namin iiwanan? Tinanong ito ng ating Panginoong Kristo sa mga alagad sapagkat maraming tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Hindi kasi mga kapatid matanggap at mapaniwalaan ng mga tao yung sinasabi niya na narinig natin 3 linggo o 4 na linggo na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, siya ang pagkaing bumaba mula sa langit. Siya ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kakain ng kanyang laman at iinom ng kanyang dugo ay hindi na mamamatay. Yun ang dahilan kung bakit sila tumalikod sa ating Panginoong Kristo. Kung bakit sila umalis. Wala silang paniniwala, wala silang pananampalataya. At alam yun ng ating Panginoon. Alam nga ni Jesus, sabi niya, alam ko nga rin kung sinong magtataksil sa akin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makalalapit sa akin, kundi papahintulutan ng Amang nasa langit. Lumayo sila sa ating Panginoong Kristo, bagamat sila'y kumain ng tinapay at isda, bagamat nasaksihan nila yung pagpaparami ng isda at tinapay, mga kapatid. Nabusog sila, pansamantala nilang naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, pero hindi sila naniwala, kaya sila'y umalis. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 12, kayo, aalis din ba kayo? Iiwanan niyo rin ba ako? Tandaan natin, si Kristo ang bukal ng buhay na walang hanggan. Si Kristo, mga kapatid, ang banal ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng sagot ni Pedro bilang representative ng mga apostol. Ito'y pagpapahayag ng katotohanan na totoo si Kristo ay anak ng Diyos. Siya'y banal at siya ang bukal ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Si Kristo lang, mga kapatid. At siya ang dahilan kung bakit tayo naririto lagi, hindi ba? Siya ang ating tinatanggap at pinagsasaluhan sa banal na misa. Sumasang-ayon tayo, naniniwala tayo na si Kristo ang ating tinatanggap sa banal na komunyon kasi sinasabi natin, pag sinabi ng pari o ng lay minister, katawan ni Kristo, sumasagot tayo ng amen. Yun ay mga salita ng pagsang-ayon, mga salita yun ng pananampalataya na naniniwala tayo na si Kristo nga ang ating pinagsasaluhan, ang ating tinatanggap, ang pagkain ng buhay na walang hanggan. Patuloy tayong pinapakain ni Kristo. Patuloy tayong mga kapatid na minamahal ng Diyos. Patuloy niya tayong kinakalinga
sa pamamagitan ng mga sakramento. Kaya nga tayo patuloy na nagsisimba. Kaya nga tayo patuloy na umaahon dito sa Antipolo. Kaya nga tayo patuloy na pumupunta dito sa International Shrine ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Kasi alam natin, dito natin nararamdaman, dito natin nararanasan ng yakap at halik ng Diyos. Ang Diyos na banal, ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya nga, huwag natin siyang iiwanan. Huwag natin siyang tatalikuran. Kaya nga, huwag tayong magtatampo sa Diyos. Kung hindi natin nakukuha ang ating gusto, kung meron biglang namatay, biglang nagkasakit, kung meron biglang problema, lalo tayong lumapit sa Diyos, lalo tayong kumapit sa Kanya. Kesa tumalikod, lalo tayong yumakap sa Diyos. Alam niyo ba, kapag tayo dumadaan sa mga unos ng buhay, mga kapatid, pag tayo dumadaan sa problema, minsan o madalas, ginagamit siya ng demonyo para lalo tayong lumayo sa Diyos. Ginagamit ng demonyo minsan yung ating mga karanasan para lalo tayong masira, para lalo tayong maging masama. Tatamarin kang magsimba, ayaw mo nang magdasal, ayaw mo nang pumunta sa simbahan, kaya saan ka nalang pupunta? Sa sugalan, sa bisyo. Ginagamit ng demonyo minsan yung mga karanasan na tayo'y nauuga sa ating pananampalataya. Kaya mag-ingat tayo. Mentras tinatamad tayo magdasal, dapat lalo tayong magdasal. Mentras na tayo tinatamad magsimba, lalo tayong magsimba. Kung magsimba ka lang isa, dahil marami kang problema, gawin mong 5. Tingnan natin kung makapasok yung demonyo sa iyo. Tumambay ka sa simbahan, tumambay ka sa Blessed Sacrament. Tingnan natin kung madala ka ng demonyo sa pagkasira. Pero ano yung mga kapatid? Kung mapapansin nyo, sa dami ng karanasan natin ng pagtatampo, pagtalikod, pag-iwan sa Diyos, itong napakaganda. Pag bumalik ka sa Diyos, tatanggapin ka uli. Kahit ilang beses mo siyang talikuran, kahit ilang beses mo siyang pagtaksilan, ang napakaganda, pag bumalik tayo sa Diyos, tatanggapin uli tayo. Bakit? Kasi nga, siya ang banal na anak ng Diyos. Siya ang Diyos na mapagmahal.